Good morning, guys! Welcome back to our channel, The Bayan ng Pinoy Abroad. Ang ating pag-usapan natin ngayon is still about US immigration deportation. So, ngayon, ang i-topic ko at ating pag-discuss natin dito. We're going to discuss about a certain person, very, very important person. Si Prince Harry. Alam naman natin na si Prince Harry ay nakaasawa or nagiging asawa niya si Meghan Markle. And si Meghan Markle ay isang US national. She's a US citizen, US national. Nandito talaga siya. So, ngayon, si Prince Harry, of course, he's from UK. So, ayan, different country. Just like me, I'm from the Philippines. So, kaya kailangan kong i-discuss ngayon. Dahil nga, nabasa ko sa news and syempre, all over the news. Pero ang aking itatopic ngayon about sa kanya, kunti lang, para hindi naman natin bibigay lahat yung mga comments natin lahat. Kunti lang ating comments. Tapos ngayon, kung kayo dyan may alam, so comment na lang din kayo. Kasi ang aking i-discuss dito about lang talaga sa sitwasyon ni Prince Harry. He is the one of the very powerful person in the world. Pero, included din siya sa laws ngayon ni President Trump na i-deport ang mga illegal. But, yan ang sinasabi ko nga si Prince Harry is not illegal here in the US. He is lawfully because asawa niya si Meghan Markle. Basahin natin ito kung ano ang magiging matapik natin ngayon. Ito. About kay Prince Harry. Prince Harry facing possible US deportation is question mark. So Prince Harry facing possible and US deportation. So question mark. So ito ay mga question mark lang. Duke of Sussex visa case to have first hearing under Trump 2.0. A lawsuit seeking to make Prince Harry confidential visa record public is set for its first court hearing since Donald Trump 2.0, the Heritage Foundation, an American think does reopen his case to have the Duke of Sussex immigration documents released. Trump had earlier said he would consider deporting Harry. He would consider deporting Harry. Oh, tingnan nyo yan guys ha. Prince Harry is one of the most powerful person in the world. Pero si President Trump considering pa rin siyang ma-deport si Prince Harry. Even though, yun na nga, he is very powerful. What my point here is, walang pinipili si President Trump. Kung sino yung may kasalanan, talaga namang i-deport niya. Whether you are poor or rich. Kung ikaw, yung immigration status mo is question mark or merong mga mansa, gagawaan niya ng paraan kung ma-deport ka ba o hindi. So, kikilatisin talaga yan, guys, whether you are rich or poor. So, ito ngayon na makikita natin nga si Mr. President Trump, wala siyang favoritism. Kasi nga nasabi natin to dahil nga yung iba dyan, galit na galit kay Mr. President Trump dahil nga may favoritism daw. So ito ang example, hindi favoritism ito ha. Yun na nga ang sinasabi ko, si Prince Harry is the one of the most powerful person in the world.
And he is married to Meghan Markle, who is the national or US citizen here in the United States. So, talaga namang lawfully pwede si Prince Harry magstay dito sa Amerika kasi nga nakaasawa siya ng taga-Amerika. So, pwede si Prince Harry magstay dito. Ang problema lang, baka yung mga paperworks niya hindi rin niya naasikaso. Tulad ng sinasabi ko na yung mga Filipino legally entry here in the US from the Philippines, and then they never really taking care of their status, and then ngayon wala na ang kanilang mga paperworks na expired na, hindi man lang naasikaso, kaya nagiging question mark sila, kaya facing sila ng deportation. Siguro baka ito rin ang nangyayari kay Prince Harry. I will not gonna dig into it kasi he's a very, very important person. So I don't want to dig in for this thing. There's a lot of things going on in there. What I'm just saying here na wala talagang favoritism si President Trump. So ngayon, itong currently nangyari ngayon, na nagalit sa kay President, kay sinasabing, no, ito, ganyan, pinapauwi nyo kami, ang iba dito, ganun, ganun. Mga favoritism tactics nga, style nilang mga cry nilang ganun. Ito na ang proof nga ang ating president dito sa US, hindi siya like favoritism. Ayusin nyo lang paper nyo, okay kayo, makastay talaga kayo dito. So kahit na nga, si Prince Harry, si Meghan Markle, she is the actress here in Hollywood in the USA. She is an actress. She's lawfully here in the United States, and she was married, or she's married to their Prince Harry, United Kingdom. And he is really allowed to stay here in the US for as long as he wants. If you want to be a US citizen, he could. Because according to this, that he is facing deportation and probably he will be deported kung mapatunayan nga merong discrepancy ang kanyang mga paperworks, which is probably hindi na process o merong ganon. So, I will not gonna dig into that. If you are interested to dig into that story of Prince Harry, you can found that news or the story in depth in Google or in the news, wherever there's a lot of news out there. It's already screaming in the channels. So, I'm just gonna go to the point of view na huwag niyong isisihin si President Trump na pinapaalis kayo kasi hindi kayo nagustuhan, kasi nga may favoritism, ganito, ganyan. Hindi, pinapaalis talaga kayo dahil nga yung mga paperworks niyo. So, aayusin nyo na lang. Follow na lang the protocol talaga. Kasi kahit mahirap man kayo or mayaman man kayo, pag yung mga hindi kayo nag-follow ng mga protocol, mga laws and regulation, talaga namang ma-deport kayo. Kasi yan na ang target talaga ngayon sa ating sa aming president dito ngayon sa US, si President Trump. So, kaya ina-urge ko ang aking mga kababayan na tuloy-tuloy lang kayong mag-voluntary uuwi sa Pinas. Tuloy nyo lang. Ang aking masasabi, huwag kayong magtago or tinatawag na TNT, tago ng tago, kasi it's not gonna work anymore. Because the immigration are focusing on those people who are illegal here. So, kahit magtago kayo ng tago, matuntunan din kayo. Kasi nga, na-focus na yan ngayon.
Unlike long time ago, kaya nakastay kayo ng matagal dito at nagiging TNT dahil hindi masyadong na-focus yan. Ngayon, na-focus na talaga. Yan talaga ang priority ng aming presidente dito. Kaya, ina-urge ko sa aking mga kababayan na walang mga paperworks dyan. Voluntary na talaga kayo guys. Kasi, kahit ito ang si Prince Harry na one of the powerful person in the world, hindi pa rin siya maka-escape. Kine-question pa rin yung paperworks niya, yung immigration paper niya, yung visas niya, ganun, yung mga ganyan-ganyan. Kine-question pa rin siya. He's facing probably deportation. Kaya ngayon, inaayos o gina-check yung paperworks niya. Meron niyang, according to the news, meron siyang, malapit na, February 5, meron siyang hearing. So, scored a major legal victory in September after a judge ruled his U.S. visa will stay private after the Heritage Foundation tried to get his application to release to prove whether or not he mentioned his past drug use. So, meron siya doon discrepancy sa paperworks. O, di ba? Kaya sabi ko, kahit nag-asawa siya, kumpleto yung ano niya, tama naman yung ang ano niya, pag-entry niya, kasi nga kasal sila ni Meghan, pero ang yang visas, meron niyang mga paperworks or documents niya na may discrepancy. Kaya kine-question. So, kaya nasabi dito na he is facing possible deportation. So, question mark pa yan. Possible, di ba? Question mark. So, kaya nga, kasi nga yung paper, mga documents niya, merong discrepancy. So, ngayon lang guys, alam ko ang feelings ng mga Pilipino na ma-deport. Siyempre, masakit yun, di ba? Masakit yun dahil nga, ayun, lalong-lalo na kung meron na kayong mga accomplishment dito, nagkaroon na kayo ng maliit na business, tulad ng, for example, food truck, gano'n, maliit na sari-sari Pinoy store, naka-build na ka dito na kayo ng ganyang klaseng, pamumuhay. Tapos, biglaan ma-deport kayo. Kaya sayang din kung iisipin nyo, di ba, na build up. Pero, guys, meron ditong advantage. May pros dito. Ang cons, yun na yun, ma-deport nyo. Pero may pros dyan. Alam mo, ano yun? Ay, kung anong marami na kayong na-invest sa Pinas, so tuloy-tuloy nyo doon na kayo magtinda, kung anong business gagawin nyo, hanggat makabalik kayo dito. Kasi 5 years man lang Alam, mas marami diyang mga mga paperworks nyo na hindi naman masyadong crime talaga Level 1, level 2, level 3, level 4, yung mga minor. So, makabalik kayo dito within 5 years, less than 10 years, ganon. So, habang nandyan kayo sa Pinas, gawin nyo yung masayang pamumuhay, continue your life, pero gano'n, at least makabalik kayo. So, kaya, yung mga attitude ng mga tao nga tago ng tago, na yun, obsolete na yun, noon pa yun, panahon pa yan, gagawin na lang, sasabihin na lang natin, ilagay nyo na lang yan sa panahon pa ni Kungkukung. Ngayon, hindi na yan matatanggap. Yung mga TNT na style na yan, wala na guys, hindi na yan ngayon hindi na kayo umaasa niyan kasi whether you like it or not, talagang matuntunan kayo kasi focus ang kanilang immigration deportation ngayon. Yan ang kanilang priority. Kaya wag na kayong iwasan nyo ng magtago ng tago kayo. Iwasan nyo ng magiging TNT. It's not gonna work.
You just have to go home and do it the right way. Okay? Yan lang ang masasabi ko. Kasi nga, itong the best example nga dito, yung si Prince Harry, I can't even believe it. He will be questioned because he's the prince. He's from UK. Alam naman natin nga, maganda ang relasyon ng mga ni Queen Elizabeth dito din sa US. Ganun. So, walang favoritism when it comes to the law and, immigration and everything like that. So, kaya, uwi na lang kayo guys. Kayong mga Pinoy ko, mga kababayan, iba dyan makakakilala ko pa. So, ayun na, uwi na lang kayo. Iwasan na nyo nang magtitiing, tago ng tago, gano'n. Sabi nyo, ay, hindi ako natatakot kasi wala naman kasalanan. Great! Kaya, volunteer na lang. Volunteer, uwi na lang kayo. Uwi kayo doon, tapos mag-umpisa naman kayo. Ang sinasabi ko, additionally, don't forget nga, if you think that you are kind of nervous and scared about everything and you don't have any idea, just go to the immigration lawyer. Number one, just go to immigration lawyer and they will know it. They knows it. That's their priority. And that's their expertise. Immigration lawyer. Doon kayo, tapos sabihin nyo wala kayong pera, paulit-ulit kong sasabihin, meron naman mga community Filipino dyan, maghihingi kayo ng tulong. Alam ko guys, once meron kayong friend na Filipino, kilala nyo yung mga community kasi lahat dito sa US, pag once makilala mo yung isang Filipino, makilala mo na sila lahat kasi, ayan. Ano yan, like, together na talaga yan guys eh. Together na yan eh. Yun na nga, hindi na, alam nyo guys, ang tagal ko na dito sa US, pero I'm not fluent in English. Kasi, alam niyo kung bakit? Ang mga kaibigan ko dito, Filipinos, Bisaya, Tagalog, Ilonggo, lahat-lahat. Wala. Nagsasalita pa rin ako ng Bisaya or Tagalog or basta walang English kasi nga surround ako ng mga Pinoy kahit saan ako magpunta may mga Pilipino kahit saan kang lugar dito sa US maraming Pilipino kaya may mahingian kayo ng huwag kayong matatakot kasi this is not the time na matakot kayo at magtago kayo. No, you have to come out. This is the time that you have to come out and present yourself and tell yourself, okay, I want to voluntary go. So, no more scare yourself. Tanggalin nyo yun. Come out and voluntary. Okay? Kasi yun na nga ang sinasabi ko. Wala na, yung TNT na yan is not gonna work any longer. Okay? Malalaman kayo at matutunan kayo. Alam mo naman mga high-tech tayo ngayon. So, next topic yung high-tech. Kung gaano, bakit kayo matutunan dahil sa high technology natin ngayon. Talaga naman guys pag kayo iputuko sa hanapin, matutunan talaga kayo. Lalo na sa ating mga teknolohiya. So, wag na kayong magtakot at tago ng inyong tago. No more like that. So, ayan ang ating madagdag ngayon. Marami pa talaga akong i-add ng ganyan. Pero no, focus lang ako sa kay Prince Harry. Focus ako dyan. At hindi naman ako gagawa ng maraming comment about dyan kasi kilala naman yan. So, I'm not gonna comment about that any longer kasi nga everybody knows him, everybody knows their family. So what I'm saying here, what I'm just trying to point out na hindi ang president namin dito sa US ay hindi siya wala siyang discrimination, wala siyang favoritism. Kung yung favorite words mo ay may discrepancy, question ka talaga whether you are for
or rich. So yan ang that's what I'm trying to point out. Hindi siya hindi siya Alright guys, so hopefully before I end this vlog, if you haven't subscribed to this channel, please subscribe. This is the Tambayan ng Pinoy Abroad channel, which is all the Filipino in the world. So yun ang ating channel. Hindi pa ako nagla-live dito kasi busy pa ako. Pero once magla-live ako dito, hopefully, magla-live na tayo dito. Magkita-kita-kits na tayo sa channel ito kung magla-live na ako. Ngayon, vlog muna. I will try to gather Filipino all over the world and be subscribed to my channel. And then just follow me in my channel, and hopefully every time I upload videos, you comments and likes and share. And then in the future, very soon, I will do live, and then yun, magkita-kita na tayo dyan sa aking studio. And alam niyo naman, marami dyan nga nagla-live na ngayon nga nagkaroon ng mga friends all over the world. It's really fun to do live. But for now, I'm kind of busy. So, vlog muna tayo, guys. Discussion muna tayo. So, yan guys, I'll see you again in my next live. So, sa ating mga kababayan dyan ngayon nandito sa US, nga nag-TNT, kayo matakot, come out and present yourself. Tell yourself na uuwi na kayo, voluntary na kayo. Just wait 5 or 10 years, less than 10 years. It depends your cases, your circumstances. It depends. So the best bet, you talk to the immigration lawyer. What I'm saying and urge you multiple times that I have to say this, just voluntary go home to the Philippines para maiwasan na yung hindi ka na pwedeng babalik dito talaga as in. So, voluntary ka. Okay? Home ka na lang.